Hi Pisces! Welcome po sa ating channel at ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for February 11, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong February 11, 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong February 11, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Pisces ngayong February 11, 2025. I need 3 cards po. Para po kay Pisces. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Pisces. Okay. Pisces, ngayong February 11, 2025. Wow, ang ganda naman. May success, may positive outcome. At ang dahil nito, nagkaroon ng joy and happiness. Nakikita ko rin dito yung, i-claim nyo po to. Oo, i-claim nyo po ito, Pisces. And you deserve this success. You deserve this positive outcome. And you deserve this happiness. Nakita ko rin dito na may offer. Proposal. Nag-usap kayo ng isang tao. Pwede sa career and money to na nagkaroon kayo na pag-uusap, deal. Like for example, usapan na, magkita tayo ng ganitong oras sa isang lokasyon. Pwede din na, usapan natin na, magbigay ka ng serbisyo. Ganito ang bayad. Basta may pag-uusap dito, usapan. Pwede din long-term agreement to. Kasi may nakita rin akong kontrata dito. Signing of contract. At may, sa buhay pag-ibig, may nakita rin akong nag-uusap regarding sa marriage contract. Pwedeng may proposal na ganap, pwedeng may engagement, pwedeng may kasal, ikakasal. Pwede din ang ilan sa inyo kakapasok lang ng relasyon or kakasimula lang ng buhay mag-asawa, kaka-reunite nyo lang, nagkasundo kayo. Basta may promises ako nakikita dito sa isang tao, nag-uusap kayo. Okay? Tapos may nakita din akong end of contract dito. Pwedeng closure. Pwedeng tumiwalag ka sa isang grupo ng tao or sa isang tao. Pwede din na umiiwas ka na. Oo. Basta may nakita ko ditong ending with new beginning. Tinulungan mo yung sarili mo kasi nagkaroon ng hardship Tapos tinulungan mo yung sarili mo to move forward. Kaya nagkaroon ng transformation. Kaya nagkaroon ng new beginning. Tapos nakita ko dito na may concern ka sa isang tao na mahirap kausap or sobrang stricto. So yun, take a step back, choose honesty. Yan yung mga mensahe. Spirits Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong February 11, 2025?
And the clarification of this card po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niya na yun. Nabulol ako, pasensya na po. Meaning to say, pinupush ng cards niyan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Yun. Remember, Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumagawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. Okay. Okay, ano yung energy ni Pisces? Nagkaroon ng conflict po. Conflict, argument. So, prepare yourself kasi may nakita kong conflict and argument dito. Challenges. May pagkawala, paninirang puri, or panulokong magaganap. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi at ginagawa. So, this card tells you na ang pagkakaroon ng pagtatalo or pag-aaway sa isang tao ay natural element of all relationship. Dito mo makilala ang sarili mo kung paano ka mag-handle na ganitong sitwasyon. At dito mo rin malalaman kung right time na bang mag-walk away. Pwedeng mangyayari pa lang ito or nangyari na naalala mo. Nagkaroon din ng conflict dito sa dating malapit sa iyo. Oo. So, addressing hurt feelings often leads to improved communication po. So, yun yung advice ng card dito, na mag-usap kayo. May address mo yung hurt feelings mo na yung anong tawag dito, gawa kayo ng adjustment if necessary. And improve your communication also. Okay? So, ito yung sabi dito na may tumiwalag, may hiwalay, may nag-give up. Lumabas dito sa oracle cards nyo at lumabas din siya dito. Yes, yan yung nakikita ko. Tsaka, kasi naging toxic kaya nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng argument. Sabi ng card kasi dito na makinig po daw kayo sa inyong intuition, Pisces, kasi it will guide you away from toxic person or toxic place. Okay? Pero nagkaroon ng recovery dito, Pisces. Nagkaroon na ng recovery. Nagkaroon ng releasing the pain. You're healing yourself from a heartbreak, letting go sa mga pain at masasakit na laala. Kahit malungkot ka, na-disappoint ka sa mga nangyari. Nag-make move ka. Yung sabi ko sa inyo dito sa inyong oracle cards, na lumabas din dito sa tarot cards nyo, na nag-make move ka, tinulungan mo yung sarili mo para magkaroon ng healing. Nag-move forward kayo for recovery and releasing of pain. So this period of sorrow won't last forever. Look to the future with hope for new experiences. And this card is a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into a new situation. Yung nangyari na, huwag yung dalhin sa present po. Kasi maapektuhan yung present nyo. Paano tayo makakuha ng better outcome sa future kung sa present pa lang worried na kayo? So you have to work it out, work your skills kung pwede po, and you have to free yourself and magkaroon ng healing. Pero nakita ko naman dito na tulungan mo yung sarili mo. Kahit masakit sa'yo, kahit nabibigatan ka, tinulungan mo yung sarili mo. Spirit's guide, lumabas agad sa career and money nyo. So, kunin ko to ha, kasi nakita nyo na. The clarification of this card po. So, sa career and money, kailangan nyo ng confidence dito, Pisces.
Kasi napanghinaan ka ng loob dito eh. Huwag niyong hayaan yung, huwag niyong hayaan na madapa lang kayo. Kailangan yung bumangon. Ganun. Kasi nakita ko dito, madali ka mag-give up, nawalan ka ng gana, you don't trust yourself anymore, uncomfortable ka sa changes. Kasi nga, may natapos, diba? May natapos at may pagbabago. Nanibago ka sa pagbabago eh. Maatap mo rin yan, Pisces. Don't worry. So the advices, have faith in the universe, face your fears with self-confidence and courage. Okay? Habaan nyo rin yung pasensya nyo po. Pisces. Ano pa? Okay. Dalawang card na po nagsabi dito na kailangan nyo ng mahabang pasensya. Kasi naiinip ka eh. Naiinip ka dito. Tapos may gusto kang makuhang sagot. May gusto kang makuhang sa gusto nyo makatanungan to eh. What I meant is may mga tanong ka na gusto mo makuha yung sagot. Na may, yun. Sabi ng card dito, dahan-dahan lang at magsaliksik. Actually, may hinihintay kang tao dito na gumawa ng hakbang bago ka kumilos. Ang sabi ng card dito, kasi nagkaroon ng lack of planning. So, balikan nyo yung plano nyo, siguraduhin konkretong plano yan. At yun, dalawang card na po nagsabi dito na kailangan ng pagbalanse, kailangan ng mahabang pasensya. Pinupush ng cards nyo eh. Dalawang card na po nagsabi dito. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Pisces ngayong February 11, 2025. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala, suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Alam nyo ba, Pisces, share ko lang baka makatulong. May natanggap kasi akong balita nung last week yata yun. Oo. Yung regarding sa pagkawala ni Barbie Sue. Tama ba yung pronunciation ko? Tapos, may nararamdaman ako parang may nawala sa inner child ko. Kasi alam naman natin, 'di ba, sikat na sikat yan yung Meet Your Garden before. Sa inyo ko lang to na share. Pisces. Baka may matutunan din kayo eh. Nangihina ako. Syempre, curious ako, bakit ganun? Syempre, may makukuha kayo akong energy, ganun. Tapos, baka may mainis ba sa expression ko na ganun. Kasi may nag-comment nung nakaraan eh, hindi naman kayo nito yung nainis sa ganun. Expression ko po yan, pasensya na po. Yun, balik tayo. Every day, parang straight na siya 3 days na nahihirapan ako. So, nag-decide ako na stop na ako mag-scroll ng mga reels, ng mga balita regarding nun. Kasi nararamdaman ko talaga na nanghihina ako. Kasi nakukuha ko yung energy eh. Tapos, I felt empty kasi parang may kulang na sa inner child ko. Tapos, gusto kong may kausap. Gusto kong may kausap, yung very genuine. So, kinausap ko yung mom ko. Sinabihan ko siya early in the morning na sinabihan ko siya na nalungkot ako sa mga nangyari. Kahit wala, hindi ko siya na-meet pero nalungkot ako. Kasi I felt empty. Kasi parang may nawala sa inner child ko. Naging honest ako sa sarili ko. Naging honest din ako sa mom ko. Kasi napansin din niya eh.
Oh, so, yun, unexpected, nagbigay din ng advice. So, yung advice is you should process this kind of emotion. Kailangan kasi ng pagtanggap yan. Tapos, i-process mo lang hanggang sa magkaroon ng pagtanggap. Kasi may nakita ko dito sa inyong course na may nangyari na nahihirapan kayo sa pagtanggap. Nahihirapan kayo sa reality, sa pagbabago. Oo. So, you should process. Wala namang ibang may tutulong. Syempre, the universe, si God, tutulong sa iyo. Pero hindi yan magkakaroon ng pagbabago kung ikaw mismo ay hindi willing, di ba? Dapat willing din ako na move forward. Yan. Yun. Share ko lang. Baka may matutunan kayo. Okay? So, ano pa? So, sa love life nyo. Baka may nainip na dyan, pasensya na po. Kasi kanina ko pa tong napastop ako, na-choose honesty. Naging honest ako sa sarili ko. Kahit kung hindi ko siya kaano-ano ha. So, nasaktan ako sa isa siyang loss kasi part na siya ng Philippine history kasi siya yung nagpakilig sa halos lahat ng tao sa 6 p.m. ba yun, 'di ba? So, balik tayo sa ating love life, self-love, partnership, and romance. May dumating na opportunity, okay. May parating na love or romance para sa mga single. Parati itong lumalabas sa inyo. Kung gusto niyo magkaroon ng love life sa mga single dyan, i-claim niyo to. So, dumating ka na. Oh. Kung sino ka man, sana maging bagaan na ang buhay ko sa pag-ibig. Na ikaw na sana yung soulmate ko. Kung nasanay matulungan mo ako para maging matured enough. And sana rin ikaw din. Ganon. Yung i-claim mo siya na parang kausap mo na siya. Oh, walang masama sa ganyan ha. Para sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, may ilang couple dito nagpaplano mag-level up sa relasyon. Like for example, bibili kayo ng bahay para pa sa paghanda na pagsasama or sa pagbukod nyo. May ilang couple dito kontento na sa inyong pagmamahalan. At may nakita rin ako ditong may matigas ang ulo, gusto nyo mag-give up. May humihingi ng attention dito, pwedeng kayo or yung taong yon. So, kahit anong pa yung pagsubok na yan, huwag kayong sumuko. Sabi po ng card. Okay? Whether single ka man or may relasyon or sa buhay mag-asawa. Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. See you tomorrow, Pisces. Please like, subscribe, and click po button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.